Hi Sagittarius, ito na po ang inyong reading. Ang topic questions na ating pag-uusapan ay iiwanan natin ng may patanong na kung anong parating sa buhay mo in the next 2 years. Any challenges and winnings, positive or negative. Ang reading po na ito ay mag-a-apply sa susunod na 2 taon from 2026 to 2028. Tayo ay live na live sa ating Black App. Gusto niyo yun? Nagsasalita lang bigla si Moonchild. Ilalaban natin ito. Sagittarius energy tayo. Ito pong reading natin is a combination of tarot and astrology. Yes, hugutan natin guys ng messages si Saturn kasi siya yung tinatawag na taskmaster planet or planet of challenges. Maaring meron po akong ma-share din sa inyo na ilang info in regards dito. Hopefully, maging straightforward lang tayo. Sagittarius, kuha na tayo ng ilang message. Time check, 2:38 a.m. Ayan. Nire-record natin ito. Hopefully, kayanin, no? Laban natin to. Sagittarius, ano nga asahan mo sa iyong buhay in the next 2 years? Anong challenges? Anong winnings? Highs and lows, positive, negative, sa mga taong maaaring makapakinig nito. Na Sagittarius, anong kailangan niyong marinig? Guidance, ano nga asahan niyo? Anong parating sa inyo? Message po. Sagittarius. Check natin. 7 of Pentacles, 8 of Pentacles, King of Pentacles. This is the 2 of Cups, reverse. 6 of Cups. Mag-add pa tayo guys. Sagittarius energy tayo. Gusto ko pang mag-add. Guidance po. 2026 to 2028. Ano nga asahan ng mga Sagittarius? Anong challenges? Anong winnings ang parating sa buhay ng mga taong ito? Advice? Sagittarius? Okay. As a Sagittarius, umaangat. As a travel sign, may travel. Ayan na. Meron at merong travel, Sagittarius. In the next 2 years, 2026 to 2028 ang ating hiningi. Pero isi-share ko na agad sa inyo yung pinaka topic natin, si Saturn. Kasi nga, ang hiningi natin na messages ay kung ano yung challenges. Again, Saturn is the planet of challenges. And right now, si Saturn po ay nasa inyo ng mga 5th house. It's just entered your 5th house. Napakalawak ng 5th house. Connected yan sa romance, your love life, your love sector, pagdating sa inyong mga passion. House of children din po yan. And dito si 2 of Cups, si 6 of Cups, Sagittarius. Sa susunod ng mga taong ito or buwan, 2026 tayo ha, to 2028. Oo. Bukod sa unang-una ko nang na-mention, usaping travel, nandito yon. Part na yon ng inyong buhay as you are a travel sign. Meron at merong paglalayag. Meron kayong pwedeng i-look forward sa mga susunod na buwan or taong ito tungkol sa travel. Especially, yes, international. For some of you since si Jupiter, your planet ruler, will enter your 9th house this year until next year yan. So, possible, talaga malaki yung chance na meron kayong travel. Okay? Pero babalikan ko kung nasa inyong higit na pwede nyong maramdaman na challenge. Pero actually, could be a winnings din. Win-win situation din to. Yes, meron challenge. Pero kaakibat ng challenge na ito ay yung tagumpay. Yes. Kasi si Saturn, didisiplinahin kayo nito guys. Bibigyan kayo ng ilang test, struggle, difficulty, pero kung malalagpasan nyo yung transit ni Saturn sa inyong 5th house, ayan, win-win. Magiging winner kayo sa buhay. Parang wala na kayong hindi kakayanin pa pag nalagpasan nyo ito. Saan yan, Moonchild? Sa sektor po ng relasyon. Romance, love life. I will be honest, maring ang ilan sa inyo
no matter what your relationship status ngayon, single, in a relationship, or married na Sagittarius, maaaring sa mga susunod na yugto na ito mga susunod na buwan, no? 2026 to 2028, may ilang drama-rama sa hapon na pwede kayong kaharapin. Na napaka-normal naman din po niyan sa anumang relationship. Pero pang K-drama. Oo, maaring may ilang, ayan, the Two of Cups, Seven of Pentacles, highs and lows, ups and down, pero pinapaalalahanan kayo ni Saturn ha. Ito ng ilang barahan nyo dito. Combination to ng tarot astrology guys na hopefully, okay, huwag kayong magpapadala sa ilang negativity or emotions na hindi makatutulong sa inyo para kayo ay higit na mag-grow sa isang relationship, sa inyong romance, love life. Of course, pipiliin nyo na. Ito kasi pwedeng pusa naman din talagang umangat sa inyo, Sagittarius. Yung pakiramdam na kailangan hindi kayo magsisettle for anything or anyone na hindi nyo deserve. Okay? Or kasi sabi ko nga, may ilang drama, baka madala kayo sa sinasabi, tinitibok ng inyong mga puso, kahit imbalance na. Kahit na hindi nagwo-work yung connection or may something mali sa relasyon. Wala namang perfect. Pero sana pinapaalalahanan kayo ng inyong mga barahan na mapaangat nyo yung disiplina. Piliin nyo kung saan yung may pagkawasto, walang pagkalabis or pagkasobra. Okay? Piliin nyo yung pagiging balance. Yes, guys. Ayan, yung maturity, yung disiplina sa relationship. So, reversal tayo ha. If ever kayo may mga nasa isang relasyon na or may asawa na, maaaring subukin ang inyong relationship sa mga susunod na yugto na ito, next 2 years, Sagittarius. Pero again, kapag nalagpasan nyo, si Saturn kasi will transit your 5th house. Pero more on sa mga mga nasa dating stage in a relationship. Para sa mga married na medyo lang naman to. Kumbaga, matitest, especially kung may anak na kayo. Or pinagtibay na kayo ng ilang pagkakataon itong mga nakalipas. I feel for some of you, merong maaring makatanggap ng seryoso na may pa-excite si Moonchild, hindi. Maaring makatanggap po ang ilan sa inyo ng marriage proposal or talagang andito na may pag-angat na, kumbaga, diretso na to, wala nang paligoy-ligoy pa sa simbahan na ang tuloy. Mas seryoso na, mas level up na. Especially for some of you guys, tayo po ay general message. Of course, just only take what resonate pa rin. Again, ulitin ko para sa mga nasa isang relasyon na at pinagtibay na rin ng ilang panahon, pagkakataon, maaring mag-try na kayo na lumagay sa tahimik, magpakasal na in the next coming months. Ito, okay, 2026 to 2028 to guys. Or para sa mga nasa isang dating stage, ayan, nasisimula pa lang, single, I will be honest, baka makaramdam pa rin ng ilang drama-rama, huwag kayo magmamadali, pinapaalalahanan kayo ng baraha na disiplina po ang kailangan. Okay? Kailangan maisip nyo yung meron ng pang long term. Kung ano yung nakikita nyo kayo 6 months, a year from now, in the long run. Okay? At di na kayo magsisettle again sa hindi na okay, hindi na nagwo-work, or hindi nagbabalanse sa kung sino kayo talaga or sinasabi ng inyong mga pakiramdam, ng inyong mga puso. 5th house, guys, dyan pumapasok yung calling nyo, yung inner calling, pagdating sa inyong mga passion, sa inyong love na tao, love na gawin. So sundin nyo kung anong sinasabi, tinitibok ng inyong mga puso talaga, nang syempre pa ay nasa tama. Okay? Maaring maging overcommitted kayo sa mga susunod na yugto na ito sa inyong buhay, relasyon, pag-ibig. Maaring meron kayong ma-encounter single na mapapasabi na kayo na this is it, pansit. Parang kasi house of true love din po si 5th house. But at the same time, napakalawak kasi, depende. Get to know muna. Huwag kayong magmamadali, huwag madalian ng sitwasyon. Take it easy.
Lalo kung nagsisimula pa lang sa una, kung meron kayong ma-encounter, huwag mamadalian. Yun yung pinakamapapayo din natin. Disiplina ang kailangan, dapat meron ng pang long term. Kasi yung mga mabilis, kapag nagmadali kayo sa desisyon, aksyon, Sagittarius, sa mga susunod na pagdating sa love life ha, maaaring maging mabilis din. Totoo yan. Yung mga minamadali na bigyang desisyon, minamadaling sagutin, minamadaling agad-agad dapat nandun na kayo. Possible po na maging madali rin yan, madaling matapos. Okay, umaangat dito yun actually. So take it easy. Love is never easy. Wow, nag-rhyme. Hindi. Isa-isa lang. Take everything one day, one step at a time. Okay, for some of you, general message tayo, maaring merong mahihil in the next coming months, yung inyong mga inner child. The Six of Cups, the Eight of Cups ay narito. Kung sino kayo growing up. Fifth house po kasi is connected sa children. Kung hindi to konektado, maya-maya pag-uusapan natin. House of Children, pregnancy, yes guys. Pwede tong kayo mismo. Yung pagiging young, childlike, yung energy. Maaaring merong healing, merong mag-reconcile na connections from the past, family, home, relatives, your cousins. Mas magiging maganda yung flow ng connection. Yes, could be challenging pa rin. Pero kasi mas i-claim natin mapapaangat nyo yung disiplina, maturity. This is something pagtutulungan, pwedeng ma-work out. Work on your partnership relationship sa mga taong ito. If ever lang naman po mag-resonate, meron ako nakikitang pagkakasundo. Okay, dito tayo. House of Children, as I mentioned, I will be honest, si Saturn transiting your 5th house for some of you na hindi po isang medical advisor si Moonchild, simpleng card reader lang tayo. Pero again, struggle, challenges, kung gusto nyo makabuo ng baby, hanggat kaya, kung nanaisin nyo lang naman, kung talagang medyo may difficulty, try to consult someone professional, someone na makatutulong sa inyo. The King of Swords, King of Pentacles ay narito. It could be a fertility doctor, magandang pagkakataon yan sa mga susunod na yugto na ito. Couples in relationship ha. Kung medyo may difficulty to conceive, magandang pagkakataon ito para magpakonsulta sa professional. Okay. Yun yung pinaka-maiiwan ko. For some, especially may difficulty. Yes. Other messages, pagdating na mention ko na yung passion, pagdating sa inyong work, the Eight of Pentacles, 8 and 8, ang passion nyo ay travel, diba? Number 1, regardless, alam ko, tayo ay general message. Para sa ilan yung ibang Sagittarius, parang hindi naman moonshag. Wala kung ano sa travel. Depende pa rin yan, guys. Kahit pare-pareho kayo ng sign, magkakaiba ang bawat isa. Pero may pag-angat akong nakikita pagdating sa inyong mga buhay paggawa. May pag-level up, pag-increase. Ang ilan maaring, mag-a-abroad na. Or kung nasa abroad na, mas may paglawak po, pag-expand ng inyong mga network. I see na mayroong achievements. Yes, i-claim na natin ito. Kasi nagsisikap kayo, nagpo-push kayo, grind kung grind, at yan po ay hindi mababalewala. Lalo pa kung susundin niyo po yung na-mention ko, ang inyong mga passion. Kumbaga, yung trabaho na parang hindi kayo nagtatrabaho kasi gusto nyo, mahal nyo yung ginagawa nyo, nag-i-enjoy kayo. Diyan kasi kusang aangat po ng natural yung kakayanan nyo. At dyan, ma-a-awardan kayo guys. Yes po. Or maybe this is a sign for some of you na kailangan marinig to follow. Follow your passion, guys. Follow your heart. Ito yung napakagandang pagkakataon. In the next coming years, 2026 to 2028 tayo ha. Huwag niyong pagdududahan kung anong sinasabi ng inyong mga puso. Kasi dyan po kayo mag-grow. Andyan ang growth, yung abundance. Huwag niyo bang parang magda-doubt sa kung ano yung kaya niyo pang gawin. Actually, maaaring higit kayo maging expressive in your own unique way, guys. Paangatin niyo yung mga talento niyo. Meron kayo niyan, yung mga creative side, huwag kayong mahihiya. Ang kalaban dito, madalas walang higit na kalaban kapag si Saturn nasa 5th house, kundi ang sarili nyo. Laksan ng kalooban. Kasi magiging on fire ang inyong mga buhay-buhay. Life in general, hindi magiging perfect. Again, challenges.
yung nakita natin, relasyon, pero kung uunti-untiin nyo ito ipoproseso, hindi mamadaliin, tiwala sa sarili, sa proseso at higit sa kanya, samahan ng patuloy na dasal, ang inyong buhay paglalakbay. Ito yung umangat na guidance, advice, messages para sa inyo sa mga susunod na yugto ng inyong buhay 2026 to 2028, Sagittarius.